everyone, my name is John Ludwig Sigayapa from BSITS2A. So for today, meron tayong Activity 1 which is about the comparison of different Windows version. So dito, i-compare natin yung mga functionalities ng iba't ibang version ng Windows. So let's start. Magsisimula pala tayo sa pagpapakilala ko. Ako nga pala ulit si John Ludwig Sigayapa, and itong activity na to ipapasa natin kay Mrs. Maria Cristina Baloloy. Then, ang una nating pag-uusapan ay about vendor support. So, ano nga ba yung vendor support? So, when we say vendor support, ito yung mga services provided by the seller of the product. So, for example, yung Microsoft, sinesell nila yung different version ng Windows. So, yung vendor support, ito yung nagmamanage dun sa version by updating or pwede isolve nila yung mga different technical issues. So first, sa Windows 95, dahil matagal nang hindi ginagamit yung version na to, wala nang vendor support na nagmamanage dun sa system. The same as the Windows 98 and Windows ME. Dahil sobrang tagal na nila, hindi na nagkakaroon ng vendor support na pwedeng i-manage or mag-update or mag-solve ng different technical issues dun sa system na yon. So, sa Windows XP naman, noong April 8, 2014, yung Microsoft hindi na rin patuloy na ginamit yung version na to. So, dahil hindi na siyang patuloy na ginamit, so nagkaroon na rin ng pagkawala ng mga vendor support dun sa system. Pero, meron naman tayong mga tinatawag na third-party vendor na pwedeng gamitin para masuportahan yung ibang parte ng mga version ng Windows XP na yon. Pagdating naman sa Windows Vista, noong April 11, 2017, hindi na pinagpatuloy yung paggamit ng version na to. So, dahil doon, nagkaroon na rin ng loss doon sa mga vendor support. So, next naman is yung Windows 7. Noong January 14, 2020, diniscontinued na rin ng Microsoft yung pag-use ng version na to, leading to the loss of vendor support. Pero meron pa rin tayong iba't ibang business na nag-o-offer para as a vendor support until January 10, 2023. So, kapalit ng services nila, kailangan nun ng bayad. So, next naman natin is yung Windows 8 or 8.1. Noong January 9, 2018, didiscontinued na rin ng Microsoft yung pagsuporta dun sa version na to. Pero may mga limited versions din na pwede siyang gamitin hanggang January 10, 2023, pero tapos na rin tong date na to. So pagdating naman sa Windows 10, alam naman natin na up-to-date pa to and there is no problem with the vendor support. Ibig sabihin, available pa yung vendor support na to. Ganun din sa Windows 11 since ito yung pinaka-latest or up-to-date or yung pinaka-worldwide use version, then walang problema dun sa vendor support ng Windows 11. So, next naman tayo sa code name. So, ano nga ba yung mga code names? So, yung mga Windows version kasi, meron silang ginagamit na mga code names na hindi naman siya as in ginagamit publicly. Pero, ginagamit siya for developmental purposes. So, no mga understage pa siya ng pagde-develop or hindi pa nire-release, yun yung ginagamit nilang code name doon sa Windows version na yon. So, pagdating sa Windows 95, Chicago yung code name niya. Sa Windows 98 naman is Memphis. So yung Windows ME or Millennium Edition, ang code name niyan ay Georgia. Sa Windows XP ay Whistler. Sa Windows Vista ay Longhorn. Sa Windows 7 naman, during development niya, ginamit nila yung code name na Black Bomb. Pero hindi siya ginamit specific use to the public. So, sa Windows 8 to 8.1 naman, yung code name niya ay Blue. Sa Windows 10 naman ay Threshold at sa Windows 11 ay Sun Valley. So, next naman tayo is sa system type or architecture. So, ano nga ba yung system type or system architecture? So, ito yung magde-decide dun sa Windows version natin if ito ba'y nakadesenyo sa isang 32-bit or 64-bit na hardware. So, pagdating sa Windows 95, masasabi natin siyang hybrid. Ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin sa 16 or 32-bit. Sa Windows 98 naman, primarily siya ginagamit sa 32-bit, pero sinusuportahan din siya ng 64-bit. Then, sa Windows ME, hybrid din siya.
Kagaya lang siya ng Windows 95 na may 16 and 32-bit. Sa Windows XP, both 32 and 64-bit version. So ito yung mga bit version. So yung IA32 sa 32-bit version yan, IA64, x86-64 is sa 64-bit version. Sa Windows Vista, both 32 and 64 version din. Yung IA32 is for 32 and x86-64 is sa 64-bit version. Yung Windows 7 naman, pwede rin siyang gamitin sa both 32 and 64-bit version. Then, yung mga version na yan is respectively. So, Windows 8 slash 8.1, ginagamit din siya both 32 and 64-bit version. So, ayun yung mga version na pwede natin gamitin. Sa Windows 10, both 32 and 64-bit version, IA32, x86-64, ARM-v7, ARM64. So, ganun din sa Windows 11, may both 32 and 64-bit version. So, x86-64, ARM64. So, makipansin natin, pagdating ng mga up-to-date na mga Windows version, mas maganda na siyang gamitin kasi it is designed both for a 32-bit and 64-bit hardware. So, madali siyang gamitin para sa atin. Next, ano nga ba yung mga system requirements? So, yung system requirements naman, ito yung mga essentials or kailangan natin para ma-run natin yung version ng window na yon doon sa device na ginagamit natin. So, ano nga ba yung mga system requirements na yon? So, pasok dito yung mga storage, yung memory, and yung processor na ginagamit natin. So, yung Windows 95, since sobrang tagal na neto, hindi pa ganun kalaki yung storage dahil hindi rin gaano karami yung functionalities niya. So, yung need mo lang na storage is about 40 to 50 MB. Need mo lang din ng 4 MB memory pero highly recommended na meron kang 8 MB. And yung higher processor na 386DX or mas maganda, mas mataas. Sa Windows 98 naman, nadagdagan siya ng storage dahil nadagdagan ng different functionalities. So, need mo ng 195 MB storage. Mas maganda na may 16 pero recommended na 24 MB na memory at 486DX/66 MHz or higher processor. MHz or higher processor. So, sa Windows ME naman, itong version na to mas maganda na may 320 MB storage ka, at 32 MB memory, pero mas maganda na may 64 MB ka, and a Pentium 150 MHz or higher processor. So, may papansin nyo, mas mataas na yung storage, memory, and yung processor na mas kailangan nila or requirements nila. So, sa Windows XP, na papasok na tayo sa gigabyte na storage, which is 1.5. Tapos, merong memory dapat na 64, pero mas magandang 128 MB. And yung Pentium 233 MHz or higher processor. Sa Windows Vista naman, need nyo ng 15GB na storage, 1GB memory, mas maganda na 2GB yung memory natin, 1GHz na 32-bit type x86 or 64-bit na processor. So, dito na yung medyo, ginagamit na siya both 32 and 64-bit processor. Kaya siya maganda. Windows 7 naman, need nyo na 16GB na storage, 1GB memory para mas maganda na 2GB, the same as Windows Vista. And parang ganun din yung processor. So, sa Windows 8/8.1, itong version na to, need niya ng 16 or 20GB na storage. Ganun din sa memory, 1GB or recommended na may 2GB ka. And a 1GHz that is supported by PAE-NX and SSE2 processor. So, mas napapansin nyo, mas umaangat na yung mga requirements na kailangan. So, sa Windows 10 naman, need ng 32GB storage and 4GB memory and faster processor. And sa Windows 11, na doble yung storage, ganun pa rin yung memory, and a highly recommended na magkaroon tayo ng higher processor since ito yung pinaka-latest version ng Windows. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng mga features nila? So, syempre, dahil mas nag-a-update or nag-a-upgrade ang ating Windows version, mas gumaganda rin yung mga features or yung functionalities na may offer nito sa ating mga customers. So, sa Windows 95, since ito yung pinaka-earliest version, andito yung start menu para gamitin to start the application, and gumagamit din siya ng taskbar to open the application and manage it the way you want. So, sa Windows 98 naman, pwede na natin i-update yung version online, and mas sinusuportahan na nito ngayon yung mga USB devices.
So Windows ME naman, inaalaw niya yung user na makagawa ka ng isang simple video editing since dito na inintroduce yung Windows Movie Maker to create nice videos. So sa Windows XP, yung version na to, meron ng mga bagong themes, bago na rin yung start menu and taskbar, then the same pa rin yung additional media players. So sa Windows Vista naman, meron na siyang new interface, meron na rin sidebar kung saan may widgets to para mas ma-easy yung paggamit and para mas maganda tignan yung version na to. So sa Windows 7 naman, in-improves yung taskbar functionality and inallow yung version to use in touchscreen devices. So ito yung medyo high-end na version. So sa Windows 8 or 8.1 naman, itong version na to is pwede nang ma-download sa Windows Store yung mga applications and madali na rin gamitin yung mga functionalities for different aspects. So sa Windows 10 naman, dito in-introduce yung new web browser na tinatawag natin ngayon ng Microsoft Edge and gumagamit siya ng Cortana or a virtual assistant. So Windows 11, nire-design nila or pinaganda nila yung App Store and binago din nila yung start menu and yung taskbar para magkaroon ng more pleasing look. So, ano naman yung mga application compatibility? So, pag sinabi nating application compatibility, ito yung if yung version is compatible dun sa specific OS or operating system na makakatulong sa customer para piliin kung ano yung specific version na need nila. Pwede yung mabago due to updates and changes. So, itong Windows 95, itong version na to, dahil nga sa katandaan na at wala ng vendor support available, then there are a lot of applications that may not work on Windows 95 and may limited compatibility lang, which is tama naman. The same lang din siya ata sa Windows 98, even though itong Windows 98, mas nakakaangat na siya pero hindi naman ibig sabihin na compatible na siya sa lahat ng application. Sa Windows ME naman, almost the same lang siya sa Windows 98. Yung Windows XP naman, may mga old and new applications na pwedeng gumana dito and dinesign talaga siya or compatible to this version. So, sa Windows Vista, meron tayong mga issues sa compatibility ng application, making it less likable compared to other versions. So next is yung ating Windows 7. Dahil nga sa maraming issues na nangyari sa Windows Vista, mas inayos ito ng version na Windows 7 kaya mas maganda siya as application friendly. Sa Windows 8 or 8.1 naman, merong updates na nag-improve ng compatibility ng version to some applications. Sa Windows 10 naman, good compatibility siya which makes some applications designed to work to the version of 10. So kadalasan gumagana talaga dito. Then sa Windows 11, the same lang siya more on sa Windows 10 pero meron tayong mga ongoing updates para mas maganda siya or gawing best in terms of application compatibility. So next is yung ating backup and restore procedure. So ano nga ba ito? So ito yung mga things that will help us to restore yung data or yung mga ginagamit natin in that specific version of Windows. So sa Windows 95, yung version na to nakarely lang siya sa mga third-party applications. So kailangan pa natin nito para ma-restore lang natin or ma-backup yung mga information or data dahil nga sa katandaan na ito pa yung pinaka-earliest version ng Windows. So sa Windows 98, meron na tayong limited backup properties compared to what we have right now. So sa Windows ME naman, meron siyang better backup properties since medyo umangat-angat na dito yung tinatawag na restore and ito yung gumagamit para mag-get back yung mga files natin. So sa Windows XP naman, the same lang siya sa Windows ME. Gumagamit naman siya ng same procedure in terms of backup and restore. Then sa Windows Vista, meron na tayong tinatawag na Restore Center and Windows Backup. Ito yung ginagamit natin to restore and backup yung mga files sa mas madaling paraan compared to the lower versions. So sa Windows 7, the same lang din siya sa Vista in terms of backup and restoring datas. Sa Windows 8 or 8.1 naman, may inintroduce na tayong tinatawag na refresh and reset para continuous yung use ng backup and restore procedure. Sa Windows 10, pwede na tayong mag-restore ng image and the same pa rin yung system refresh and reset. Then sa Windows 11, the same lang din siya sa Windows 10 because ini-inherit niya lang yung mga procedure dun sa version na yon.
So, next naman is yung ating installation procedure. So, ano nga ba to? Ito yung mga ways kung paano natin may install yung version dun sa ating devices. So, mag-start tayo sa Windows 95. So, itong version na to, need natin i-manually configure yung hardware, which means it needs to boot on a floppy disk and where you can install it. Then it needs a user input like GUI space setup. So next naman is yung ating Windows 98. Parehas lang siya ng installation sa Windows 95 pero mas madali na yung configuration ng hardware. Sa Windows ME naman, the same lang din siya sa Windows 98 installation with meron lang siyang additional feature like System Restore na ginagamit natin, a GUI-based setup for a user-friendly wizards. So next naman is yung ating Windows XP. Meron na tayong tinatawag dito na WPA or Windows Product Activation. So itong proseso na to, ito yung nag-check dun sa database ng Microsoft kung saan ina-activate nito yung product key. Then, ina-allow nito na magkaroon ng update yung mga previous version. Then, next naman is yung Windows Vista. The same lang din siya na kaya nyo mag-update yung mga previous version pero na meron na tayong tinatawag na WIM, which is Windows Imaging Format. Then, nandito rin yung Windows 7, which is the same lang din yung installation sa Windows XP. Yung Windows 8 naman, or 8.1, is what we call Windows Store for them to buy that version and install on their devices, where they also improve or update their user interface. So sa Windows 10 naman, pwede nating i-upgrade yung Windows 7 to this and uses an easiest way of installation for a wide range of devices. Then sa Windows 11, the same lang siya sa pag-install sa Windows 10. Kaya ito yung pinakamadaling way ng pag-install ng version sa lahat ng version ng Windows. So, thank you. Ayun lang yung pinaka-activity 1 natin. So, maraming salamat sa pakikinig.